Isang malamig na gabi sa Maynila, isang investigador ang nakatanggap ng tawag na yayanig sa buong lungsod. Sa loob ng isang ordinaryong bahay, may natuklasang refrigerator puno ng mga sausage. Pero hindi ito ordinaryo dahil ang karne ay mula mismo sa katawan ng manugang ng may-ari ng bahay. Isang kwento ng kasakiman, pagkamuhi, at karumal-dumal na krimen na hinding-hindi mo malilimutan. Tahimik ang kalye sa tondo nang makarating si SA2 Daniel Ramirez sa lugar ng krimen. 2:00 ng madaling araw, ngunit maliwanag ang paligid dahil sa mga kumikislap na ilaw ng pulisya. May mga kapitbahay na nagmamasid mula sa gilid ng kalsada, pabulong-bulong, nagtataka kung anong klaseng trahedya ang naganap sa bahay ni Mang Ernesto, isang retiradong karpintero na tahimik at halos hindi nakikisalamuha sa iba. Pagpasok sa loob, sinalubong agad si Ramirez ng amoy na tila nabubulok na karne na hinaluan ng mga pampalasa. Ang sala ay puno ng alikabok at kalat, ngunit ang pinakakakaiba ay ang bagong pinturang pader na waring tinatakpan ang mga dating bakas. Dumiretso sila sa kusina at doon nagsimula ang bangungot. "Sir, tingnan niyo po ito," bulong ng isang investigador habang dahan-dahang binubuksan ang lumang refrigerator. Bumungad ang mga lalagyan na puno ng homemade sausage, nakapila sa mga plastic container. Sa unang tingin, akalain mong ordinaryong longganisa lamang. Pero nang isa-isang buksan, lumabas ang kakaibang amoy, hindi ito karaniwang baboy o baka. Kinabig ng forensic team ang isa sa mga sausage, hiniwa ito gamit ang kutsilyo, at lumitaw ang mapulang karne na may hiblang kahawig ng tao. Ang lahat ay napatingin sa isa't isa, at ang katahimikan ay bumasag sa kanilang pagkatao. Hindi ito galing sa hayop, bulong ng forensic officer. Natigilan si Ramirez. Kung hindi hayop ibig sabihin, hindi na niya tinapos ang kanyang linya. Nagsimulang maghalughog ang team sa paligid ng bahay. Sa sahig ng kusina, may bakas ng dugo na tinakpan ng tiles. Sa banyo, may nakita silang mga gamit panghugas na may natuyong dugo. Ngunit ang pinakamalaking tuklas ay ang nakatagong compartment sa ilalim ng sahig, isang malamig na lugar na puno ng plastik na bag nang buksan ito, halos mapasigaw ang isa sa mga investigador. "Sir, may katawan dito." Isang babae, hubad at tinakpan lang ng manipis na tela. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala, ngunit sa pamamagitan ng tatoo sa kanyang braso, nakumpirma ng kapitbahay na siya ang manugang ni Mang Ernesto, si Liza, 27 taong gulang, isang tahimik ngunit mabait na ginang na matagal nang hindi nakikita sa lugar. Nagkatinginan ang lahat. Ano ng uri ng tao ang gagawa ng ganitong klaseng krimen? Habang nilalabas ng forensic team ang bangkay, dumating si Mang Ernesto, nakaposas at hawak ng 2 pulis. Tahimik lamang siya, walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong dilim na hindi maipaliwanag. "Bakit mo ginawa ito, Mang Ernesto?" tanong ni Ramirez, pilit hinahawakan ang kanyang galit. Ngumiti lang ang matanda. "Hindi ninyo maintindihan. Hindi kayo nagutom katulad ko." Ang linyang iyon ay nagsilbing pahiwatig na may mas malalim pang dahilan sa krimeng ito, isang kasaysayan ng kahirapan, galit, at isang pusong unti-unting nilamon ng dilim. Ngunit para kay Ramirez, isang tanong ang bumabalot sa isip niya, paano nauwi sa ganitong kalupitan ang isang ordinaryong tao? At bakit ang sariling manugang pa ang kanyang ginawang biktima? Ang sagot ay magsisimula palang lumantad, at ang investigasyon ay magbubunyag ng mga sikreto na mas malala pa sa inaakala nila. Ang investigasyon ay lalong uminit makalipas ang ilang araw mula nang madiskubre ang nilalaman ng refrigerator. Ang mga tauhan ng pulisya ay halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita, pero kailangang manatiling propesyonal. Ang katawan ng biktima o ang mga pira-pirasong bahagi nito ay sumailalim agad sa forensic examination. Ang resulta, ang DNA ay tumugma sa nawawalang manugang ni Mang Ernesto, si Joel. Ang katahimikan ng buong baryo ay tila isang malalim na buntong hininga ng takot. Sino ang makakagawa ng ganitong kasuklam-suklam na krimen? At bakit si Joel ang napiling biktima? "Hindi ko talaga akalain na ganito ang mangyayari," umiiyak na pahayag ni Maritz, asawa ni Joel at anak ni Mang Ernesto, sa harap ng mga investigador. "Mahal na mahal ko ang asawa ko. At hindi ko lubos maisip na siya pala ang nasa loob ng ref na yon." Ang tinig niya'y durog, puno ng hinanakit at takot. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi pati na rin sa katotohanang baka may kinalaman ang kanyang sariling ama sa nangyari. Ngunit ang mga pulis ay hindi agad dumidiretso ng akusasyon. Bagkus, sinimulan nilang suriin ang bawat detalye. Bakit si Joel ang pinatay?
Ano ang motibo? Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maglabas ng mga kwento, mga tsismis na dati binabaliwala lamang. Ayon sa ilan, matagal nang may tensyon sa pagitan nina Joel at Mang Ernesto. Palibhasa ay matapang at may sariling paninindigan si Joel, madalas silang nag-aaway tungkol sa lupa, pera, at maging sa pagpapalaki sa mga anak. Sa mata ng iba, simpleng alitan lang iyon ng magbiyenan, ngunit sa ganitong sitwasyon, bawat salita at bawat away ay nagiging ebidensya. Parang may naririnig nga akong sigawan nung isang linggo galing sa bahay nila, sabi ni Aling Perla, isang kapitbahay. Pero hindi ko pinansin kasi akala ko normal lang na pagtatalo. Ang ganitong mga testimonya ay nakadagdag sa bigat ng sitwasyon. Kung totoo ngang may matinding galit si Ernesto kay Joel, maaaring iyon ang nagtulak sa kanya para gawin ang hindi maiisip ng ibang tao. Ngunit lumabas din sa investigasyon ang isa pang nakakagimbal na detalye. May ilang bahagi ng karne na hindi maipaliwanag. Hindi ito basta pinutol, ito ay maingat na hinalo, tinimplahan, at isinilid sa casing na gaya ng paggawa ng sausage. Nang makita ito ng mga forensic experts, ang ilan sa kanila ay muntik pang magsuka. Hindi na lang ito tungkol sa pagpatay, ito ay tungkol sa isang mas malalim at mas nakakasuklam na uri ng kalupitan. Isang taong kayang gumawa ng pagkain mula sa laman ng tao ay hindi simpleng mamamatay tao lamang, kundi isang nilalang na nilamon ng kabaliwan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natuklasan din na may naunang kaso ng pagkawala sa kalapitbayan. Isang matandang lalaki ang nawala 2 taon na ang nakakalipas, at hanggang ngayon ay hindi natatagpuan ang kanyang katawan. Biglang pumasok sa isip ng mga investigador ang posibilidad, baka hindi si Joel ang unang biktima. Baka matagal nang ginagawa ni Mang Ernesto ang ganitong klaseng krimen, at si Joel lang ang unang nadiskubre. Ngunit bakit siya hindi pa nahuhuli noon? Dahil ba sa kanyang tahimik at mapagkumbabang imahe sa baryo? O dahil walang sino mang naglakas loob na maghinala sa isang matanda na kilalang relihiyoso at mabait sa mata ng iba? Kung totoo ito, ibig sabihin matagal na tayong niloloko ng taong yan, sabi ng isang pulis habang sinusuri ang mga ebidensya. Kailangan nating hukayin ang lupa sa paligid ng bahay. Baka may iba pang katawan na nakabaon. At ganoon nga ang ginawa nila. Nang simulan nilang bungkalin ang lupa sa likod ng bahay, natagpuan nila ang ilang bagay na hindi dapat makita. Maliliit na buto, piraso ng mga damit, at gamit na tila pag-aari ng ibang tao. Ang ilan dito ay tinukoy ng mga nawawalang pamilya mula sa karatig baryo. Ang investigasyon ay biglang lumawak mula sa isang kaso patungo sa posibleng serye ng pagpatay. Si Maritz, sa kabilang banda, ay halos mabaliw sa mga natutuklasan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanang posibleng sariling ama ang pumatay sa kanyang asawa, at marahil pati sa iba pa. Dumating pa ang pagkakataon na sinubukan niyang sugurin ang kanyang ama sa selda. Bakit, Tay? Bakit si Joel? Ano nang ginawa niya para karapat-dapat sa ganito? Sigaw niya habang pinipigilan siya ng mga pulis. Ngunit si Ernesto ay tahimik lamang, nakatitig sa sahig, parang walang naririnig. Ang katahimikang iyon ang lalo pang nagbigay ng kaba sa lahat. Hindi siya nagtatanggol sa sarili. Hindi rin siya umaamin. Ang kanyang pananahimik ay mas mabigat pa kaysa sa isang malinaw na pag-amin. Tila may tinatago siyang mas malaking sikreto na hindi pa niya nais ibunyag. Dahil dito, nagpa siya ang mga investigador na ituloy ang mas malalim na interogasyon. Isinama nila ang mga forensic psychologists upang subukang alamin ang tunay na motibo ni Ernesto. Ngunit bawat tanong ay sinasalubong lamang niya ng malamig na tingin at simpleng sagot, wala akong kasalanan. Ang linyang iyon ay paulit-ulit niyang binabanggit hanggang sa halos mawalan ng pasensya ang mga pulis. Ngunit alam nila, sa ilalim ng malamig na mukha ni Ernesto, ay may nakatagong istorya ng galit, inggit at kabaliwan. At sa pag-usbong ng mga bagong ebidensya, malinaw na ang kasong ito ay hindi basta krimen ng isang ordinaryong mamamatay tao, ito ay isang madugong alamat na mababalot ng takot ang buong bayan sa mga susunod pang taon. Ang tanong na lang, ilang buhay pa ba ang nawala bago patuluyang nahuli si Mang Ernesto? At may iba pa bang kasabwat sa madilim na sikreto niyang ito? Mula nang matagpuan ang mga buto at gamit ng mga nawawalang tao sa bakuran ni Mang Ernesto, mas lalong dumami ang tanong kaysa sagot. Ang buong bayan ay parang nagising sa isang bangungot na matagal nang nakatago. Ang bahay ni Ernesto ay tuluyang sinelyuhan ng pulisya, at ang bawat sulok ay sinusuri mula bubong hanggang sahig, bawat kasangkapan, bawat kasulok-sulukan. Sa forensic lab, isa-isang inilalabas ang mga ebidensya.
May natagpuan silang mga kutsilyong may bakas ng dugo, ilang plastic container na may natuyong karne, at higit sa lahat, mga recipe na nakasulat sa luma at gusot na kwaderno. Ang nakakakilabot, karamihan sa mga recipe ay hindi para sa ordinaryong pagkain. Nakasaad doon ang kakaibang paraan ng pagproseso ng karne, kung paano ito ihalo sa pampalasa, kung paanong gawing sausage, adobo, o tapa. Halos hindi makapaniwala ang mga investigador sa binabasa nila. Hindi ito normal na tao, bulong ng isang forensic officer habang binabaliktad ang mga pahina. Ito ay gawa ng isang taong matagal nang binalot ng kabaliwan. Samantala, si Maritz ay halos hindi na makausap. Siya'y nananatili sa bahay ng kapatid habang pinoprotektahan ng pulisya. Ang mga gabi niya ay puno ng iyak at bangungot. Lagi niyang naiisip ang asawa niyang si Joel at ang paraan ng pagkamatay nito. Lalong sumisikip ang dibdib niya sa ideya na ang sariling ama ang posibleng pumatay at nagluto pa ng kanyang asawa. Isang gabi, kinausap siya ng hepe ng pulisya. Marites, maingat nitong wika, alam kong mabigat sa'yo ito, pero kailangan ka naming kausapin muli. May mga bagay lang na tanging ikaw ang makakasagot. Wala na ba talagang ibang suspect? Hepe, humihikbing sagot niya. Bakit si tatay agad ang pinaghihinalaan nyo? Dahil lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Pero kung may alam ka pang ibang dahilan, ibang tao na posibleng may galit kay Joel, kailangan naming marinig yon. Napaisip si Maritz. Totoo nga bang si Joel lang ang pinuntirya ng kanyang ama? O may mas malalim na dahilan? Naaalala niya ang madalas na pag-aaway ng dalawa. Minsan pa nga ay narinig niya si Ernesto na sumigaw, kung hindi mo igagalang ang pamilya ko, mas mabuti pang mawala ka na lang sa mundong ito. Noon ay akala niya ibanta lamang ng galit. Ngayon, isa pala itong nakamamatay na hula. Ngunit habang mas lumalalim ang kaso, isang nakagugulat na revelasyon ang lumitaw. Ayon sa fingerprint analysis, may mga baka sa loob ng refrigerator at mga kagamitan na hindi tumutugma kay Ernesto. Hindi niya mag-isang nagawa ang lahat. May isa pang tao. Ang pulisya ay biglang nakaramdam ng kaba. Kung may kasabwat si Ernesto, maaaring siya ay nasa paligid lang, nagmamasid, at naghihintay ng tamang oras upang muling umatake. Naging mas maigting ang pagbabantay sa mga residente, at halos lahat ay natatakot ng lumabas ng gabi. Ang tahimik na baryo ay biglang naging parang isang lugar ng multo, puno ng kaba at bulungan. Dinala muli sa interogasyon si Ernesto. Sabihin mo sa amin kung sino ang kasama mo, mariing tanong ng isang pulis. Ngunit kagaya ng dati, tahimik lang si Ernesto, nakatitig sa pader, halos parang walang naririnig. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng pananahimik, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, isang malamig at nakakatindig balahibo ng ngiti. Hindi ko siya kasama, mahinang wika niya. Siya ang nagturo sa akin. Natigilan ang lahat. Sino ang tinutukoy niya? Sino ang inagturo? Hindi ba't siya mismo ang matagal nang inaakala nilang utak ng lahat? Mabilis na bumuo ng working theory ang mga investigador. Posibleng matagal nang may impluensya sa kanya, maaaring isang kaibigan, dating kapitbahay, o kahit isang miyembro ng pamilya. Binalikan nila ang lumang mga record, sinuri ang mga taong malapit kay Ernesto noong kabataan niya. Doon nila nalaman na noong dekada 80, si Ernesto ay minsang nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa Maynila. Ang may-ari ng karinderyang iyon ay misteryosong nawala at hanggang ngayon ay hindi natatagpuan. Posible bang doon nagsimula ang lahat? Posible bang may nakilala siyang taong nagpakilala ng ganitong uri ng kabaliwan sa kanya at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang impluensya nito? Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas lalong lumalaki ang takot. Hindi lang si Joel, hindi lang ang ilang nawawalang tao sa baryo. Posibleng mas marami pa sa iba't ibang lugar ang naging biktima. At sa kalagitnaan ng lahat ng ito, isang piraso ng ebidensya ang lumabas na lalo pang nagpalabo ng kaso. Sa ilalim ng sahig ng lumang kamalig ni Ernesto, natagpuan ang isang kahon na puno ng cassette tapes. Isa-isang pinakinggan ng mga pulis at halos mabaliw sila sa mga laman nito. May mga pag-uusap, mga ungol, at tila mga pagmamakaawa ng mga tao bago sila pinatay. At sa bawat tape, laging may parehong tinig, isang malalim, garalgal na boses na nagbibigay ng tagubilin kung paano hahatiin, lulutuin, at itatago ang mga katawan. Hindi iyon boses ni Ernesto. Dito tuluyang nagkaroon ng linaw, may isang anino sa likod ng lahat ng ito. Si Ernesto ay hindi lamang isang mamamatay tao.
Siya ay isang kasangkapan ng isang mas malupit at mas malakas na nilalang, isang nilalang na hanggang ngayon ay malaya pa rin. At sa pagdating ng rebelasyong iyon, ang tanong na ngayon ay hindi na lamang kung makakamit ba ng pamilya ni Joel ang hustisya. Ang mas malaking tanong, hanggang saan na ba ang naabot ng impluwensya ng taong iyon? Ilang Ernesto pa ba ang naitatago niya sa iba't ibang bayan? Matapos matuklasan ng mga pulis ang mga cassette tape, nagbago ang direksyon ng buong kaso. Hindi na lang ito simpleng krimen ng isang matandang lasing sa galit at kabaliwan. Isa itong masalimuot na web ng kasinungalingan, manipulasyon, at malawakang pagpatay. Lalo na't malinaw na boses ng ibang tao ang naroon, isang taong hindi pa nila natutukoy ang pagkakakilanlan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang media ay nag-uunahan sa mga headline, hindi nag-iisa si Mang Ernesto. Ang mga tao ay lalong natakot dahil ang ibig sabihin nito, may isa pang nilalang na malaya at maaaring nasa tabi-tabi lamang. Isang linggo ang lumipas habang patuloy ang investigasyon. Ngunit isang gabi, may nakatanggap ng anonymous tip ang hepe. Nasa isang lumang bodega sa labas ng bayan, malapit sa pantalan, nagaganap ang kakaibang auction, isang underground market kung saan ipinagbibili ang mga kakaibang uri ng karne. Ang mga dumadalo roon ay mayayamang tao, negosyante, at mga dayuhan na naghahanap ng eksotikong putahe. Agad na inihanda ang operasyon. Nagsuot ng disguises ang mga investigador at naglatag ng plano ang SWAT team. Si Maritz, kahit pinayuhan na huwag sumama, ay nagmakaawa. Kung siya nga ang nasa likod ng lahat, kung siya ang dahilan kung bakit namatay si Joel, gusto kong makita. Gusto kong marinig mula mismo sa kanya. Matagal na nag-isip ang hepe, ngunit sa huli pumayag na rin, basta't mananatili siya sa loob ng sasakyan, kasama ang ilang pulis na proteksyon niya. Pagdating nila sa bodega, tahimik at dilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay mula sa mga bumbilyang nakabitin sa loob. Naririnig nila ang mahinang tunog ng auctioneer. Ang susunod na produkto isang espesyal na sausage reset. Gawa sa pinakamalinis, pinakamalusog na katawan ng isang lalaki. Simula ng bidding ay 2 milyon. Lalong kumabog ang dibdib ng lahat. Napatunayan nilang totoo ang tip. Hindi lamang ito negosyo ni Ernesto, mas malawak pa ito, isang organisadong sindikato na matagal nang umiiral. Sa senyas ng hepe, biglang sumabog ang pintuan. Pulisya! Walang kikilos! Sigawan, barilan, at kaguluhan ang sumunod. Nagsipagtakbuhan ang mga tao, ang iba'y nahuli, ang iba'y nakatakas. Ang auctioneer ay agad na dinakip. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang lumabas mula sa pinakalikod ng bodega ang isang lalaki, matangkad, kalbo, at may mga peklat sa mukha. Ang kanyang tingin ay malamig at matalim, at sa kamay niya ay hawak ang isang kutsilyong animoy gamit na. Ramil, bulong ng hepe, halos nagangalit ang panga. Ito na ang boses na narinig nila sa mga cassette tape. Siya ang utak ng lahat. Lumapit si Ramil, hindi man lang natatakot sa mga nakatutok na baril. Mga hangal. Akala niyo ba si Ernesto ang demonyo? Hindi. Isa lang siyang estudyante. At marami pang kagaya niya. Hindi niyo ako mahuhuli. Kahit patayin niyo ako ngayon, may mga tutuloy pa rin sa ginagawa ko. Ngunit bago pa siya makalapit pa, biglang pumutok ang baril ng isa sa mga sniper. Tinamaan si Ramil sa balikat at napaatras. Agad siyang sinunggaban ng mga pulis, piniringan, at iginapos ng posas. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi niyo ako mapipigilan. Sa labas, naluha si Maritz. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hindi na maibabalik ang kanyang asawa. Ngunit may kaunting ginhawa na ring naramdaman dahil ang taong sumira sa buhay nila ay tuluyan ng nahuli. Matapos ang raid, nagsagawa ng malawakang operasyon ang pulisya sa iba't ibang lugar. Maraming freezer, bodega, at restaurant ang nasamsam. At habang lumalabas ang mga ebidensya, mas lalong lumilinaw ang lawak ng sindikato. Hindi lamang iisa o 2 tao ang biktima, daan-daan. Si Mang Ernesto ay nanatili sa kulungan, ngunit ngayon ay malinaw na hindi siya ang utak. Isa lang siyang nahulog sa impluwensya ni Ramil. Sa korte, siya'y umaming guilty sa mga krimen, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi, kung hindi dahil kay Ramil, hindi ko magagawa ang lahat ng iyon. Sa huli, parehong nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong si Ernesto at Ramil. Ngunit sa puso ng mga tao sa baryo, ang takot at trauma ay hindi basta mawawala.
Ang bawat sausage, bawat ulam na inihahain sa hapagkainan, ay nagdala ng kakaibang alaala. Ang kwento ng karumal-dumal na sindikatong kumitil ng buhay at ginawang pagkain ang mga inosente ay mananatiling nakatatak sa kasaysayan ng kanilang bayan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Maritz, tahimik na nagdarasal sa puntod ni Joel. Natapos na ang laban, mahal. Nakamit mo na ang hustisya. Pero ang sugat na iniwan sa atin ng halimaw na yon habang buhay kong dala. Tahimik ang paligid. Tanging hangin at ihip ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa malayo, tila may isang aninong nagmamasid. Isang anino na nagpapaalala na kahit nahuli na si Ramil, maaaring may iba pa siyang iniwan mga tagasunod na magpapatuloy sa kanyang kasamaan. At doon natapos ang nakapangingilabot na kwento ng sausage na gawa sa laman ng tao, isang bangungot na totoong nangyari.